Magandang araw, Pilipinas. Ito si Nino Alvarez para sa News Pulse Philippines. Isang mahalagang balita na ngayong araw, nagbitiw si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang mga tungkulin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, DED, at bilang pangalawang tagapangulo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFC. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office, PCO. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Duterte na magiging epektibo simula Biyernes, Hulyo 19. Bagaman nagbitiw na siya sa mga nabanggit na posisyon, magpapatuloy pa rin si Duterte sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Pinasalamatan ni Garafil si Duterte sa kanyang serbisyo, ngunit hindi na idinetalya ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Sa kanyang liham ng pagbibitiw, sinabi ni Duterte na naghanda na siya ng isang komprehensibong 30-araw na transition plan para sa 9 na strand sa Central Office, pati na rin para sa iba't ibang boards at councils na pinamumunuan ng DepEd at CIAMEO. Tiniyak niya sa publiko na magpapatuloy siyang maglingkod sa bansa sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa isang press briefing, binigyang diin ni Vice Presidente Duterte na ang kanyang pagbibitiw ay bunsod ng kanyang tunay na malasakit para sa mga guro at estudyante at hindi dahil sa kahinaan. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino, ani Duterte. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Bilang background, tumakbo si Sara Duterte bilang Vice Presidente kasama ni Pangulong Marcos sa eleksyon 2022 sa ilalim ng Unity Banner. Gayunpaman, nagkaroon ng tensyon sa politika, lalo na matapos tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Sara, si Pangulong Marcos. Iniulat nagdulot ito ng hidwaan, lalo na kay unang ginang Luis Liza Araneta Marcos na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Sinabi ni Senate President Francis Chiz, Escudero na tila hindi maiwasan ang pagbibitiw ni Duterte dahil sa mga tensyon at mga kamakailang batikos mula sa kanyang pamilya laban sa Pangulo. Binigyang diin niya na sa kabila ng mga hamon, iginagalang ng mga tao si Duterte dahil sa kanyang paninindigan sa kanyang mga paniniwala. Samantala, nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Marcos na agad magtalaga ng bagong pinuno ng DepEd. Binanggit niya ang pangangailangan para sa isang dedikado at may karanasang individual na pamilyar sa mga detalye ng sektor ng edukasyon upang mamuno sa nasabing kagawaran. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ukol sa magiging kapalit ni Duterte sa kagawaran ng edukasyon. Ito po si Nino Alvarez, nag-uulat ng pinakahuling balita. Manatiling nakatutok sa News Pulse Philippines para sa karagdagang updates.